Isang babae ang nakipaghiwalay sa kanyang asawa at iniwan ang kanilang 7 taong gulang na anak. Hindi man lang iniisip ang kinabukasan o mga pangarap ng bata. Ang ama, isang abalang negosyante, ay labis na mahal ang kanyang anak, ngunit wala siyang oras para manatili sa bahay at alagaan ito. Ayaw rin niyang ipagkatiwala ang bata sa ibang tao o kamag-anak dahil natatakot siyang baka hindi ito tratuhin ng maayos. Kaya napagbasyahan ng lalaki na magpakasal muli, hindi para sa sarili, kundi para magkaroon ng kanyang anak ng isang ina na mag-aalaga sa kanya kapag wala siya. Sinabi niya sa anak, "Magdadala ako ng 2 babae. Isa sa kanila ang maaaring maging bago mong ina. Gusto kong piliin mo kung sino sa tingin mo ang mabuti para sa iyo." Kinabukasan, dinala ng lalaki ang unang babae sa kanilang bahay. Habang magkasama sila, naisubukan ng bata kung mabuti ang puso ng babae. Habang kumakain ito, palihim niyang ibinuhos ang buhangin sa pagkain ng babae. Nagalit ang ama at sumigaw, "Ano bang problema mo? Papaluin kita." Pero agad siyang pinigilan ng babae. May kabaitan niyang sinabi, "Huwag mo siyang sigawan, baba lang siya. Hindi niya alam ang ginagawa niya." Ipinakita niya ang kanyang pagiging mahinahon at mapagpasensya at makalipas ang ilang sandali, umalis siya. Kinagabihan, dinala ng ama ang pangalawang babae. Muli, sinubok siya ng bata sa parehong paraan. Nilagyan niya ng buhangin ng pagkain nito, ngunit iba ang naging tugon ng pangalawang babae. Nagalit siya at sumigaw, "Bakit mo ginawa yun? Masama yan. Huwag mo nang ulitin. Kapag naulit pa yan, papaluin na talaga kita." Hindi tulad ng unang babae, walang ipinakita lambing o pagpapanggap. Pagkatapos ay umalis din siya. Paglinggon ng ama sa anak, tinanong niya, "Nakita mo na silang pareho. Ang una kalmado, ang pangalawa galit. Sino ang gusto mong maging stepmother?" Sa kanyang pagkagulat, mabilis na sumagot ang bata, "Pipiliin ko po ang pangalawa." Nagulat ang ama, "Ano? Siya ang pipiliin mo? Papatayin ka niyan kapag wala ako. Hindi mo ba nakita kung paano siya nagalit dahil sa maliit na ginawa mo?" Tahimik na tumingin ng bata sa kanyang ama at ipinaliwanag, "Oo, pero siya ang kailangan ko. Siya ang magsasabi kung ano ang tama at mali. Ang unang babae, kunwari lang na mabait dahil nandito ka. Pero ang pangalawa, hindi niya iniisip kung nandito ka o hindi. Sinabi niya ang totoo. Tutuwid siya sa akin. Tutulong siyang gawing mas mabuting tao ako, kaya siya ang pinili ko." Napatigil ang ama. Napagtanto niyang nakita ng anak niya ang isang bagay na hindi niya napansin. Aral ng kwento. Huwag ipagkamali ang mahigpit na pagmamahal bilang kalupitan. Ang mga taong handang ituwid ka, pagsabihan ka kapag mali ka, at hindi nang lilinlang para lang magmukhang mabait, sila ang tunay na nagmamalasakit sa kinabukasan mo. Madalas nating hinahabol ang maganda sa panlabas, mga taong nakangiti, maganda ang sinasabi at mabait kapag kaharap tayo. Pero ang tunay na pagmamahal, tunay na malasakit at tunay na gabay ay nakikita kapag walang ibang nanunood. Pinili ng bata ang pangalawang babae dahil siya ang tapat kahit masakit pakinggan. Gaya nito, ang mga taong handang ituwid ka, disiplinahin ka at sabihin ng hindi komportableng katotohanan ang tunay na tumutulong para ka lumago. Kung naniniwala kang mas mahalaga ang katapatan kaysa sa pekeng kabaitan, ibahagi ang kwentong ito. At tandaan, minsan ang karunungan ay nanggagaling sa mga taong hindi mo inaasahan, bata man o matanda, mayaman man o mahirap. At higit sa lahat, kung ikaw ay magulang o may mas batang kasama sa buhay, bigyan mo sila ng oras para pakinggan. Tanungin mo sila, pahalagahan ang kanilang pananaw, sapagkat minsan may mga bagay silang nakikita na hindi mo napapansin dahil abala ka.